Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Ngayon balikan natin ang hula ni Madam Wendra kay Vice President Sara Duterte sa nakalipas na 2 taon na tila lahat ng lumabas sa baraha ay nagkatotoo na sa ngayon. Lumabas sa tarot card ni Madam na si VP Sara Duterte ay kapalaran na niya talaga ang mamuno sa karamihan dahil siya ay may isang salita at walang kinikilingan at malaki ang kanyang pagmamahal sa taong bayan kahit pa marami ang gusto na siya ay ipabagsak. At ngayon hindi na natin patagalin pa ito na ang hula ni Madam Wendra kay Vice President Sara Duterte sa nakalipas na 2 taon. Kung natapos mo ang hula ni Madam tungkol kay Vice President Sara Duterte, huwag kalimutan magkomento at huwag kalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa mga bagong inilabas na video tungkol sa mga tarot card reading sa ating bansang Pilipinas. Magandang umaga mga kaibigan. Magandang umaga Pilipinas. Kaya again and again, ako po'y magbabasa at makikichika sa ating mga bituing nagniningning. Ngayon po, ang mapalad na aking babasahan ay si Sara Semerman Duterte. Ayan po. Nandito po. Ito po, again, ito'y katuwaan lamang. Wala po sanang pikunan. Basta makinig at sana po ay matuwa. Ayan. Sara Duterte. Ang plano niya actually is maganda naman. Kaya lang alam mo yung nobody is perfect about the plan. Maaring ang plano niya ay hindi maganda naman sa mga constituent niyang iba. Especially, sa kanya kasi maganda yung intention niya. Pero hindi nga, we cannot please anybody. So, ang dami po niyang mga, ang dami niyang dapat paliwanagan, ang dami niyang dapat i-explain. Tapos, yung mga tao nandun lang, napaka ng buhay niya. Di niya alam kung saan tama ang mali ang ginagawa niya kasi ang daming pumupuna, ang daming gusto siyang pasukuin or ang daming ipabukas sa kanyang bibig na mali ang kanyang mga ginagawa. Pero Sara Duterte is Sara Duterte. Ang ibig sabihin nga from the name Sara is tough, matapang, survivor. Sa mga pinagdaanan niya sa buhay, siguro itong nangyayari ngayon, parang flavoring lang ng life niya. Ayan. Sara Duterte, born to be a person with a golden spoon sa mouth niya. So, hindi natin siya po pwedeng i-command ng kung ano ang gusto natin. Sara have his own way, her own way, kung paano patatakbuhin at isi-share ang kanyang galing sa mga tao. Yun ang hindi nakita ng mga tao kasi mabait, masunurin sa mga tao, pero nag-iisip. Kaya pag alam niyang ops, hindi ito para sa ikabubuti ng paligid. Hindi ako makasara, binabasa ko lang yung Duterte. Hindi ako any politiko, hindi ako. Kasi gusto ko, mabuhay lang ako ng normal, maging maayos. So, wala akong kinakampiang politiko. Ito lang ang sinasabi ko kung anong sinasabi ng tarot. Si Sara Duterte po ay may sarili siyang paninindigan. Pag alam niyang mali siya din, pwede siyang umurong at unti-unti niyang ikukorek yung pagkakamali niya na walang nagno-notice. Pero pag si Sara po ay ang tingin niya ay ops, ito ang tama ito ang tama. Well, hindi po natin siya pwedeng diktahan. Diretso siyang gagalaw at gagawin niya ang alam niyang tama. Ayan. Ganun siya. Hindi naman siya spoiled brat, pero ganun po siya para siyang isang babaeng nasa katawan ng isang lalaki na nagtatago sa katawan ng isang babae, pero hindi naman siya po tomboy or T-bird. Ganun ang karakter niya. Ay nako, napakaraming tao ang naghahangad na ang kanyang kasayahan. Ito masaya po siya at saka open siya sa lahat ng bagay. Maging open din siya sa feelings ay
naghahangad sila na tarangkahan. Ibig sabihin tarangkahan eh, ops, hanggang dyan lang ang iyong saya. Hindi ka po pwedeng mas sumaya pa. Hindi ka po pwedeng mas maging matayog pa ang pangarap mo. Kung Vice President ka ngayon, ops, dyan ka lang. Hindi ka namin papayagang mas umangat pa. Pero, alam mo nyo po yung may divine intervention na kapag ang tao para doon, kahit anong harang mo, papunta siya doon. So, darating ang time, magkakaroon lang siya ng napakaraming problema and basher and everything, pero darating po ang time, maaaring siya po ang susunod sa yabag ng kanyang ama. Napaka-strong will po niya. Yan po yun eh. Hinahanap lang po niya ngayon ang solusyon kung paano ipaliliwanag sa tao kung ano talaga ang gusto niyang mangyari. Kasi nga po, yun nga, sinasabi ko sa inyo, ang daming ops, wag yan. Ops, ganito. Ops, mali yan. Marami po siyang napapansin na ngayon, kaya parang naguguluhan lang siya. Pero once na tumayo siya at once na in-start niya, wala. Talagang lahat ng nagbabash sa kanya is titiklop din. Kasi nga, meron siyang warrior life, past life. Siya'y palaban, isa siyang lumalaban sa kung ano yung tingin niyang tama. Ayan. Maganda siyang mamumuno. I mean again and again, hindi po ako Maka Sara Duterte. Masasabi ko lang po na binabasa ko ang tarot, maganda po siyang maging pinuno na kahit mismo sarili niyang kapatid ay lalabanan niya kapag alam niyang mali. Ayan. Marami ang humahanga sa kanya sa ibang bayan, ibang bansa po ito. Marami ang humahanga pero ayaw naman siyang hayaan ng mga tao na maging popular. Hindi ko alam kung sino yung mga tao niya pero dalawang tao po yan. Pero sa ngayon po kasi hawak niya ang popularidad kahit pa ho ito ay negative. Ayan. Sara Duterte suffering from depression to na nagli-lead into acidity and acid reaction siya ng parang something ito sa sikmura. So kinakailangan niya mag-ingat pa rin dahil tao pa rin siya at human body siya. Kahit ang past life niya siya isang warrior, ito ay hindi po pwedeng hindi maapektuhan kasi nga siya ay tao pa rin. Ayan. Wow. 1, 2, 3. 3 malalaking proyekto ang balak niya. Hindi ko alam, napakalalaki. Pero, I doubt it. Hindi po matutuloy yung 3 malalaking proyekto ating Sara Duterte. 2, pero mayroon naman pong ipapalit siyang proyekto na 2 naman po yun. Kumbaga yung 3 ikinompress niya, 2 ang parating na proyekto niya na yun ang ipupurso niya na matutuloy. Pero yung mga past na project niya na 3, hindi ko alam kung ano yun, which ang daming mga basher at ang daming mga nakikialam, yun ang magkakagulo. Yun ang parang mahihirapan na ituloy at magkakagulo at doon siya mako-question. Ito ay yung dati pa siguro niya itong naging plano noon. Yan ang tutulig sa end. Kaya kung ako sa kanya, ang sabi ng Baraha, change the plan. Wow. Aiming a new life. Magiging makulay ulit. May ang ibig sabihin po nito ay isang ibabash na naman siya. Hindi ko alam kung ano ibabash sa kanya, pero ito ay about naman sa sa father niya, which hindi na dapat idikit sa kanya, pero since she is a Duterte, ang mga haters ni father niya, maaaring isa sa mga maggagawa ng paraan para siya ay umalis sa pwesto. Yan. But still, matigas nga ang ulo ng ating Vice President.
ang kanyang katigasan ng ulo ay nagre-react sa kanyang personalidad. Hindi. Lalaban siya kasi alam niya na tama ang mga naging desisyon niya. Kung meron mang mali, talagang aaminin niya. Ganon ang kanyang karakter. Ang galing ha. Hindi ako pero she is born to be a politician. Even she don't want. Siya ay talagang isang politiko kahit ayaw niya. At ang kanyang kapalaran ay mas yayabong pa. Hahawak din siya ng isang posisyon sa isang, if ever hindi siya magiging presidente o hindi siya magpipresidente o hindi siya pupunta sa politika, darating ang times na hahawak siya ng malaking posisyon kung sakaling papasok siya sa kumpanya. Kung sakali namang magkakaroon siya ng isang negosyo, magiging top siya. So talagang yun ang kapalaran ng ating Vice President. So let it be. Marami man daw struggle is coming into a success one pa rin siya. May mga tao talagang ganun. But look at this one. Sometimes ayaw na niya. Sometimes gusto na niyang sumuko. Meron lang gusto siyang patunayan sa sarili niya. Kasi parang itong hamon ng tatay at anak Kaya mo ba? Which parang may gusto siyang patunayan na kaya ko to. Pero, sorry to say po, Ma'am Sara Duterte, minsan talagang ayaw mo na. You just want to sit back. And you just want to think na sana hindi na lang. Sana, puro sana at puro negative yun. Pero, at the end of the day, bigla na naman papasok ang tunay na Sara Duterte na matigas. Hindi. Hindi ako papayag. Ito ko, ipaliliwanag ko. Ganito ako. Ito ang gusto kong mangyari. Maganda ang point of view ko. Although maraming mga negative, ayaw niya ng negative. Pero lalabas siya ng kwarto, ayos na ayos, nakangiti. Pero in the heart, tatayo siya. Ganon ka-strong ang personality ng ating Vice President. So, yung mga ganyan is categorized as